Pag ako natamaan mo, yari ka sa akin. Tama na yan. Pokpok daw yan eh. Naging customer mo rin yung asawa ko? Sahol ka pa sa basura. Wala kang kwentang anak! Naiintindihan mo! Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa taong 2022, umabot sa halos 20,000 na Filipino women ang naging biktima ng karumal-dumal na physical at sexual violence. Inyong tandaan ha, reported cases lang yan. At hindi kasama yung libu-libu pang biktima na sa kahihiyan, hindi na nagsumbong sa mga awtoridad. Karamihan sa kanila ay nakararanas ng takot para sa kanilang buhay at yung tinatawag na clinical depression na madalas ay humahantong sa tuluyang pagkasira ng kanilang mental health at ng kanilang kinabukasan. Isa na rito ang tampok nating nakakaantig na kwento ng isang babae na dumaan sa napakatitinding pagsubok pagkatapos siyang mag-gang rape sa edad na 14. Ating pakatutukan kung kanya ba itong nalagpasan. Dito sa aming episode na pinamagatang From Hooker to Housekeeper. Kwento mo nga sa amin yung krimen na nangyari sa'yo nung 14 years old ka. Nung 14 years old po ako, night school po ako. Oo. The time na noon na hindi ako nasundo ng papa ko, kaya ako na lang mag-isa po ang umuwi sa amin. Yung sa school po namin, 2 ang gate po. So dito ako dumaan sa back door ng gate, pangalawang gate. Tapos tapang naglalakad po ako, Miss, kawawa ka naman. Ang ganda-ganda mo, naglalakad ka. Gusto mo, atid ka na namin pa uwi? Hindi na po, kaya ko na po. Sandali, sandali. Yan ang gusto ko eh. Magalang. Bitawan niyo. Ilang taong ka na ba? 14 lang po ako. Sariwa, sariwa. Jackpot. Bata. Teka. Sumigaw ka pa. Ba makakainig sa'yo dito. Bilis! Pasok niyo! Sa'yo! Pasok! Sa'yo! Dito! dinalan po nila ako sa place na bundok, yung tailing place. Sumama ka, dinala ka doon sa bundok. Opo. Doon po, pinapasa-pasahan na nila po ako. Merong isa po na tumurok sa akin ng droga. Inindiksyonan po ako. Tapos po, sinuntok nila yung sikmura ko. Wala po akong nagawa noon. Tapos, ayun. Nung pagkatapos noon, iniwan ka na nila doon sa Hindi bundok? po. Binalik po nila ako po doon kung saan nila ako pinick up. Diyos ko, ano ba to? Dugo. Uy. Be, anong nangyari sa'yo, Beneng? Sinong gumawa sa'yo nito? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Halika dali. Halika dali mo. Halika. Dahan-dahan, halika. Halika, dali. Sumama ka sa akin. Diyos ko. Halika, dahan-dahan. Dali. Halika, dali. Ay, Diyos ko. Ano ba nangyari sa'yo? Ayun, dinala niya ako sa hospital. Iniwan na lang niya ako. Kasi may pasok pa siya. Mula noon, iniwan niya ako, hindi niya ako binalikan. Mirelka? Ano ba't tinago mo yan sa tatay mo? Tinago mo yan sa amin ng tatay mo na ilang taon? Ano ka ba? Paano mo kami binigyan ng kahihiyan? Di mo na ba naisip? Ano sasabihin ng mga kamag-anak natin? Yung po ba talaga iniisip nyo, Nay? Yung iniisip na yung mga tao? Binaboy na ako ng mga demonyong yun. Kahihiyan nyo pa rin yung iniisip nyo. Bakit
mo isipin ko, ha? 6 na taong gulang ka pa lang. Di mo ba naalala na ginawa mo na to? Inakusahan mo ang Tito Obet mo na nang-rape sa'yo? Ha? Ano po ba iniisip niyo, Nay? Nagawa-gawa ko lang yon? Hindi ako nagsisinungaling! Sabihin na nating totoo yon. Kasalanan mo pa rin. Alam mo na nga may diferensya sa utak yung tito mo eh. Lapit-lapit ka pa. Hira ka. Nay, grabe ka sa akin. Batang-bata pa lang ako. Anong alam ko noon? Yun na nga! Wala kang alam kasi tatanga-tanga ka! Nay, ako po yung biktima dito. Pero bakit parang ako pa rin yung may pagkukulang? Bakit parang kasalanan ko? Bakit sila yung kinakampihan mo? Hindi niyo pa ba ako anak? Eh sana nga, hindi na lang kita naging anak. Tigas kasi ng ulo mo. Di mo ba naalala? Nung grade 6 ka, sinabihan kita, tumigil ka mag-aral. Anong ginawa mo? Hindi ka sumunod. Kaya ganyan nangyayari sa'yo. Ay, bakit kayo ganyan kalupit sa akin? Ba? Ano ba naging pagkukulang ko sa inyo ni tatay? Bakit lagi niya lang pinaparamdam sa akin hindi ako parte ng pamilyang to? Hindi po ba kayo nakahawa sa akin? Hindi niyo po ba ako mahal? Paano ka mamahalin? Paano ka mamahalin? Bobo mo! Wala kang kwenta! Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, sana pinatay na kita. Nandun ka pala sa sinapupunan ko! Kung ganito lang din ay siguro lalayas na lang ako. Hindi ko na lang ipagsisiksikan yung sarili ko sa pamilyang to. Ako ba tinakot mo? Ha? Sige! Ang ganda ng idea mo na yan. Ikaw nagsabi niyan, ha? Talino mo talaga! Sige! Ngayon pa lang! Ito na yung mga damit mo, ha? Yan, ha? Yan! Kunin mo yan! Nay, hindi ko po sinasadya. Sige! Yan! Pulutin mo yan! Hindi ako Pulutin mo yan, mga Hindi damit ako mo! alis. Hindi ako Pulutin mo yan. alis. Nay, hindi ako alis. Talino mo eh! Kung ikaw nakaisip na gusto mo umalis ka! Natawagin na ako. Hindi po ako alis. Nay! Pulutin mo! Hindi na. Sige! Kunin mo yan! Nay, hindi na. Sige! Umalis ka dyan! Layas! Nay, maawa ka. Sorry na. Mayas ka! Bastos! Hindi ko po alam ang saan ako pupunta. Naglalakad-lakad lang po ako doon sa city, yung tinatawag na Cebu City sa amin. That time po na nasalubong ko po yung tumulong sa akin, yung nagdala sa akin sa hospital. Doon po, dinala niya po ako at pinasok po niya ako sa bar po. Yan, maupo ka dyan. Bella, pwede bang pumasok dito? Mabel, bahala sa'yo. Ha? Eric, waiter, halika dito, dali. Anong ano yun? Waiter ka, di ba? O, kuha mo siya ng pagkain. Bilisan mo. Dali. Mabel, ako ang bahala sa'yo. Ha? Tsaka, ano ba nangyari sa'yo? Bakit sa basurahan ka kumukuha ng pagkain, ha? Tingnan mo nga, oh. Ayan. Adiri, ano ba naman yun, Day? Oh! Ano ba nangyari sa'yo, Mabel? Ha? Pilar, pinalayas kasi ako ng nanay ko eh. Nalaman niya yung nangyayari sa akin. Ako pa yung sinisisi niya kung bakit ako na-rape. Oo. Huwag mo na tuloy yan. Huwag ka nang iiyak. Ha? Huwag mo nang balikan yung nakaraan. Ha? 3 taon na yun. Kalimutan mo na lahat yun. Mababaliw ka lang. Oh, malapit ka na, oh. Tingnan mo nga. Oh, huwag ka nang miyak. Ha? Ang isipin mo ngayon kung paano ka mabubuhay. Ayun na nga, ate. Ilang araw na ako naghahanap ng trabaho. Walang gustong tumanggap sa akin.
Ganun talaga. Mahirap talaga maghanap buhay ngayon. Maghahanap ka ba? Hanap ka pa ng kung ano-anong ID, FBI, FBI, lahat ng I. Hahanapin sa'yo. Tapos pipila ka pa, kainit-init. Kaya tingnan mo ako ngayon, isang dakilang pokpok. Pok. Basta pagkakakitaan. Pwede naman. Wala naman nang masisira sa akin eh. Tagal na akong wasak. Ate, pwede ba ako pumasok dito? Oo naman. Oo naman, ano ka ba? Ayusan lang kita ng konti, tuturuan kita. Kang mag-alala. Pero paalala ko lang sa'yo, ha? Kung nagdodroga ka, bawal dito yon. Mahigpit ang boss ko. Naintindihan mo ba? Gets? Good. Oh, Boss. Mr. Tan, ayos ba tayo dyan? Opo, boss. Kasuhin mo naman si Mr. Tan. Boss! Teka po, boss. Ay, ito, boss, may mapakilala ko sa'yo. Kamag-anak ko to, boss. Umupo ka dyan, boss. Tabi ka. Yan, boss! Boss! Tingnan mo, ang ganda-ganda. Sino? Itong gusgusin na to? Boss! Tingnan mo, tingnan ka sa kanya. Yan! Ako mo ba yan? Tingnan mo naman. Boss, titigan mo maigi. Oh, wala pa yan, boss. Angat ko pa to. O, titigan mo. Huwag kang kukurap, boss. O, pak! Boss, malaki kikitain mo dito, boss. Kumapit sa patalim si Mabel at pinasok ang trabaho bilang isang bar girl. Sinikmura niya na gamitin ang kanyang katawan para mabuhay. Masakit ito para kay Mabel, pero hindi niya magawang bumalik sa kanyang mga magulang dahil pakiramdam niya tuluyan na siyang kinalimutan ng mga ito. Hindi naging madali para kay Mabel na makipagsabayan sa mga kasamahan niya sa bar. Pero isang gabi, O ano? Handa na ba yung anak-anakan mo? Unang gabi niya ngayon, ha? Siguraduhin mo. Baka mamaya, tumiklop yan. Alam mo naman, ang pinakaayoko sa lahat yung maarte. Boss, alam ko naman yung mga gusto mo. Napakuluan ko na yan. Makapal na yung apog. Siyempre, ako nagturo eh. Sure yun, boss. Siguraduhin mo lang, Pilar. Baka mamaya, palpak yung Mabel na yan, ha? Tatadyakan ko kayo pareho palabas dito sa nightclub ko. Doon kayo sa basuran pupulutin. makalipas ang ilang mga buwan, nagkaroon ng maraming parokyano si Mabel. Nahumaling ang mga kalalakihan sa kanya dahil sa angkin niyang kagandahan. Hindi na niya naranasan na magutom at maghirap. Pero lingid sa kaalaman ni Mabel, lalo lang siyang nasasadlak sa maling desisyon niya sa buhay. Okay siya. Sabi ko sa'yo, boss, di ba? Nagtatrabaho ka ba sa bar nung ikaw ay nag-umpisang mag-drugs? Opo. Doon ka natuto mag-drugs? Opo. Pero yung manager namin sa bar po, bawal po na mag-drugs.
po yung biktima dito, pero bakit parang ako yung may kasalanan? Bakit parang ako yung may pagkukulang? Bakit parang kasalanan ko? Bakit sila yung kinakampihan mo? Hindi niyo po ba ako anak? Sana nga, hindi na lang kita naging anak. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, sana pinatay na kita. Nandun ka pala sa sinapupunan ko! Mabel! Ano to? Ano to? Ano to? Hindi ba? Sinabi ko na ayoko sa droga! Sorry, boss. Sorry, boss. Sorry, boss. Sorry, boss. Anong sorry? Ano ka ba naman? Di ba sabi mo ititigil mo yung mapahamak mo kaming lahat? Tawan mo nga ako. Sip-sip ka! Hoy, ikaw! Ha? Makinig ka! Kahit na makiusap ka pa uli sa akin, huli mo na to! Hindi na kita tatanggapin! Nag-sorry na ako, di ba? Bakit mo ba ako sinisigawan, ha? Sorry! Saya ka na! Halika rito! Ayos ka! Dito ka! Halika rito! Ano na? Atik ka pa! Ang hirap sa'yo eh! Bitawan! Ha? Papahamak mo pa ako rito pag nahuli ka! Ano? Tignan niyo dyan! Sorry na, boss. Sige na. Hindi ko na ulitin, okay? Tatrabaho na ako. Anong babalik? Babalik ka sa paglamon mo sa basurahan! Pilar, ayusin mo to ha. Pagbalik ko rito, ayoko na makikita ang pagmumukha ng adik na babaeng to. Boss, huwag naman ganon. Eh! Hindi na ako ulit! Boss! Hindi na ako ulit! Tama na! Huwag mo hantahin! Nakikalat ka rin kanila! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Pilar. Hindi ako pwede matanggal sa trabaho. Saan ako pupunta? Tulungan mo ako! Mabel, wala na akong magagawa. Maawa kayo Hindi ko sa alam akin. kung bakit. Maawa kayo sa akin, Nilulubo mo Pilar. yung sarili mo sa kumunoy! Wala ka na bang pag-asang magbago? Ano ba nangyayari sa'yo? Sige na, tulungan mo ako. Sabihin mo kay boss. Wala na akong magagawa. Magkanya-kanya na tayo. Mabel! Bumas ka na! Bumas ka na, Mabel! Bumas ka na! Bitawan niyo Bumas ka ako! na, sinabi! Bitawan niyo! Hindi ako pwede matanggal sa trabaho! Ano nangyari sa'yo? Yun po, may alam-alam na po ako doon sa amin. Kaya maraming mga bayaran na babae na sa street naghahanap ng customer sa street. Pero may mamasang po, tsaka may tirahan ka po sa kanila. Sabaga, parang kasa, ganon. Pumasok po ako doon. Kaya doon po ako hanggang doon po ako nalulong masyado sa droga. Wow, 1,000? Kapal na mukha mo pagkatapos mo kayo paggamit sa mga kaibigan mo? 1,000 na ibibigay mo sa akin? 5,000 usapan natin. Kulang pa nga to sa mga shabu na tinira nyo eh! Pwede ba? Mayas kayo! Pwede ba kung papayin sa mga kaibigan ko? Shota naman kita, di ba? Saka, kami lang ba yung gumamit ng shabu? Nakihigop ka rin, oy. Lugi pa nga kami. Dapat niyang libre na yung sex. Kasi alam mo kung bakit? Di ka na kasing sarap gaya ng dati. Losyang ka na, oy! Losyang! Hayop! Bayaran mo ako! Wala akong pera! Hayop ka! Bayaran mo ako! Tumira! Wala nga! Wala nga! Ano ba? Wala nga akong pera! Ano ba? Huwag mo akong kagalitin! Ha? Gusto mong patayin kita dito? Kung talamak ka, mas talamak ako sa'yo.
Wala kang kwenta! Ganong ka hirap ang dinanas mo diyan sa pagdodroga? Mahirap po. Mahirap Tita Mel, na mahirap. Habang lalong nalululong si Mabel sa ipinagbabawal na gamot, halos naging patapon na rin ang buhay niya at parang wala na siyang pag-asa na makabangon pa. Bukod sa pagbibenta ng laman, pinasok na rin niya ang pagbibenta ng droga. Bukas ulit ha. Balikan nga dito. Sige na. Mga na. Sumuko na yun! Ulit ko! Oh! Tama! Tama! Asan na yun? Nakaasan tayo. Ang bagal mo kasi. Ba't ka ba nakulong? The time 2016 po, kailan inano lang, ni Duterte po, ang President Duterte na tukhang. Oo, tukhang. Isa po akong naging natukhang. Siguro naman magtatandaan na. Kuya, hindi ako pwede makulong. Hindi ako pwede Kuya! Balita ko, adi ka daw ah. Drugs kaso mo. Pag ako natamaan mo, yari ka sa akin. Tama na yan. Pokpok daw yan eh. Namumukhaan ko tong isang to ah. Naging customer mo rin yung asawa ko? Talaga ba? Yari ka sa akin. Noong 2016, nahuli si Mabel at nasampahan ng kasong drug trafficking. Nakulong siya ng 3 taon, pero pinalad na maka-avail ng pardon mula sa gobyerno, kung kaya maaga siyang nakalaya. Labis na pinagsisihan ni Mabel ang mga maling desisyon niya sa buhay. So nakulong ka. Kamusta ang buhay sa loob ng kulungan? Ang pinakamahirap po, Tita Mel, yung wala kang dalaw. Tapos wala kang ika-afford sa hygiene para sa katawan mo. Eh, nung nakalaya ka na, saan ka tumuloy? Hindi ko pinagmamalaki yung nangyari sa akin. Naging pusher ako. Naging addict. Naging bayarang babae. 3 taon ako nakulong dahil sa pagbebenta ko ng droga. Nung 6 taong gulang ako, minolestya ako ng tito ko. At nung nagdalaga na ako, nag-gang rape ako.
pinakamasakit pa doon, hindi ko naranasan yung tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Kaya ang tanong ko nun, nasaan ang Diyos? Nangyayari sa akin lahat yun? Madalas, sinisisi natin ang Diyos sa mga masasamang nangyayari sa atin. Pero wag sana natin kalimutan na lahat tayo ay may sariling free will. Kaya kailangan nating manalangin, humingi ng guidance para hindi tayo matukso sa mga bagay na ikapapahamak natin. Kaya sana matutunan mong patawarin ang pamilya mo. Lalo na ang sarili mo, Mabel. Nay? Sino yan? Nay? Sino yan? Nay, si Mabel po. Kamusta na po kayo? Kamusta pa si tatay? Kamusta na yung mga kapatid ko? Nay, patawarin niyo ako. Sorry po sa lahat ng pagkukulang ko. Pero Nay, nagbago na ho ako. Sana ho mapatawad niyo ho ako. Sana makapagsimula tayo ulit. Sabik na po akong mayakap kayo. Yakapin niyo po, Nay. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Saan? Tama na. Anong ginagawa mo dito, ha? Ano? Tama na. Bawalik ka dito para ano? Para ano? Magdala ng kamalasan? Ha? Nay, maawa po kayo. Patawarin niyo na ako. Dadala ka na naman kahihiyan dito. Umalis ka nga dito. Umalis ka na. Sige na. Huwag mo ako mahawakan. Umalis ka. Kailangan ka babalik ka dito. Nay, maawa na. Patawarin niyo ako. Nay.
Patawarin mo na ako. Nagbago na ako, Nay. Nay, maawa ko kayo. Sahol ka pa sa basura. Wala kang kwentang anak! Naiintindihan mo! Para sa amin, matagal ka ng patay. Umalis ka na. Tapos, that time po may auntie po ako dito sa Manila na may kakilala silang naghahanap ng katulong. Kaya sabi ko, ako na lang po. Kasi gusto ko pong mag-move on. Oo. Talaga, ho? Ta? Tutulungan niyo po ako makarating ng Maynila? Oo, Mabel. May trabahong naghihintay sa'yo roon. Okay lang ba sa'yo ang kasambahay? Ay, oo naman po. Marangal po na trabaho yun. Mabait at desente ang pamilyang pagtatrabahuhan mo roon. Oh, bakit parang natahimik ka? Di ka ba masaya? Ay, masayang-masaya po ako. Tita, alam ko sa ibang tao, isipin nila, maliit na oportunidad lang yan kumpara sa mga trabahong pinapangarap nila. Pero sa hirap ba naman ang naranasan ko? Iniisip ko na lang po na sa maliit na pagkakataong to, magkakaroon na ng malaking pagbabago sa buhay ko. Salamat, tita. Iba ang kulay, kay rami ng mga landas na dapat takin. Kung minsan tao'y nasa ibabaw, ngunit pag-ikot ng mundo napupunta sa ilalim. Nandito lang ako para sa'yo. Magpakailan may sisigaw, hindi nabibitaw. Pagkat ikaw lamang magpakailanman. Sa buhay, hanapin mo ang iba. Kumapit ka sa aking kamay. At tayo'y Hindi man naranasan ni Mabel ang pagmamahal na matagal na niyang inaasam mula sa kanyang pamilya, ibinaling na lang niya ang sarili sa kanyang pagnanais na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Sumigaw ka pa! Ikaw makakainig sa'yo dito! Bilis! Pasok niyo! Sinong gumawa sa'yo nito? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, sana pinatay mo ka. Doon ka pala sa sinapupunan ko! Mayas ka! Boss, malaki kikitain mo dito, boss. Ano to? Hindi ba? Sinabi ko na ayoko sa droga! Babalik ka sa paglamon mo sa basurahan! Hindi ka na kasing sarap kain ng dati. Losyang ka na, oy! Losyang! Mga sulit ha. Balikan ka rito. Sumbong kayo!
ulit mo! Oh! Tama! Pag ako natamaan mo, yari ka sa akin. Tama na yan. Pokpok daw yan eh. Namumukhaan ko tong isang to, ah. Naging customer mo rin yung asawa ko? Talaga ba? Madalas, sinisisi natin ang Diyos sa mga masasamang nangyayari sa atin. Pero wag sana natin kalimutan na lahat tayo ay may sariling free will. Matutunan mong patawarin ang pamilya mo. Lalo na ang sarili mo, Mabel. Anong matututunan ng mga televiewers natin dyan sa buhay mo? Po, Tita Mel, ang masabi ko lang sa kanila, yung taong babae na may nararasan na gaya sa akin, huwag lang mawalan ng pag-asa. Kapit lang tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Panginoon, pagdasal ng marintin. Kasi palang araw, ibibigay sa iyo ang Panginoon kung ano ang dapat na way para sa buhay mo. God bless you. Thank you, Mabel. Thank you po. Sa mahigit na 20 taon ng ating programa, isa na yata si Mabel sa naitampok nating kwento na talaga namang masalimuot at madilim. Pero ito ay kanyang nalagpasan dahil nahanap niya ang liwanag. Isang pagpapatunay na gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Basta tayo ay manatiling matatag at tayo ay kumapit sa Panginoon. Kahit anong pagsubok ang haharapin, sa huli ay ating matatagpuan ang tamang landas. Sana po'y maging inspirasyon ang kwento ni Mabel sa ating lahat na huwag mawala ng pag-asa at huwag na huwag tayong susuko. Ngayon, bukas at magpakailanman. Umalis na tayo dito bago pa tayo mapatay ni Papa Terna. Matingnan niyo naman na ginawa niya ng drug din yung bahay. Pati tayo ginagawa niya yung drug runner. Nung iniwan ako ng tatay mo, lalo akong nalulung sa droga. Minsan pag desperado ako kung gumamit kahit walang pera, ibinayad kita. Alam kong binili niyo lang ako kapalit ng droga. Ngayon, alam mo na, ang halaga ng buhay mo ay katumbas lang ng 5 gramong sabu.